So, this is Web King Son, the number one podcast in the world. So, ito na naman, disappointment na naman. So, paano uunlad ang Pilipinas kung ganito na naman yung nangyayari? Discrimination para sa mga mahihirap na mga kabataan. Ito, sinampal ng guro, namatay. So, gaano ba ah, ka kaganda ang isang propesyon sa pagtuturo maliban sa magsasahod ka sa mga benepisyo at sa mga iilan pang mga ganitong pangyayari. Alam naman natin ang pagiging isang guro ay isang ah, magalang at isang responsi responsibilidad mo na matulungan ang iyong sarili at iyong bayan. So, para sa akin, experience ko rin 'to, eh. Kumbaga, pagdating sa elementarya hanggang high school, pag hanggang college, lahat talaga niyan, ang mga guro kailangan i-screening niyan at obliga ng mga dean at ng mga principal na turuan ng ang kanilang mga guro sa ganitong ah, tamang disiplina. 'Pag malaman na pwede naman kasi maglagay ng CCTV sa loob ng classroom at yung mga foul na sasabihin ng mga teacher tungkol sa mga estudyante ay dapat warning na yun para wala nang mangyari. Marami na namang estudyante ang hindi na naman gagalang sa mga teacher dahil sa ganitong pangyayari. At marami na naman mga estudyante na hindi napapasok at isa naman kawalan sa gobyerno kung mangyayari ulit ang ganito. At sa mga mababait na teacher na nadadamay sa ganito dahil ayaw na nilang kumuputa sa mga tao na sa mga teacher din na kabilang din sa kanila na mataas ang kanilang sarili at saka mataas ang kanilang pananalita. So, alam ko naman talaga is kind of politics or kampi-kampihan pa, sa loob ng eskwelahan. Kasi saksihan ko na 'to, eh. Kumbaga, based on my research, yung principal, papasok lang 'yan, mag magre-report tapos aalis na 'yan. So, wala siyang research na ginagawa, wala siyang tamang procedure. So, 'pag gano'n ang mga principal dapat inaalis na 'yun sa puwesto. Tapos hindi puwedeng ganito, kawawa. So, sa ganiyang sitwasyon na nakasalpak na 'yung tubo sa bata ay hindi maganda na 'yan. Isang malaking disappoint sa buong Pilipinas kung ganito ang makikita mo. Napakabrutal, napakabrutal. So, alam ko sa sarili ko na hindi dapat ganito. Kasi ang daming anomalya sa eskwelahan. Sobrang daming anomalya. Ah, dahil ang mga teacher ginagawa nilang pipitsugin ang mga estudyante. Kumbaga, kung sino man yung confidence, binabagsak nila yung confidence. Kung sino man yung nagmamagaling, binabagsak nila yung mga magagaling dahil ayaw nilang malamangan sila, dahil ayaw nilang matapakan yung pride nila. Kahit ako noon, sarili kong research, binagsak yung research ko. Naalala pa 'to kung mayro'n pang nakapanood nito na teacher. Well, ewan ko lang sa'yo kung saan ka pupulutin. Kasi ang reputasyon mo bilang isang teacher ay hindi dapat magiging isang teacher kasi may lisensya ka man, pero wala ka pa ring karangalan dahil sa ginawa mo na 'yun. At sa mga sa college din, nag-aral ako sa SCLC no'n, ah, sa AMA. Maalala ko lang ang mga ang mga sip-sip at saka yung mga
taong hindi naman kagaling, wala namang alam ay pinapasa at pinapa-graduate na wala namang dapat na ipasa dahil 'pag sinabing information technology dapat marunong silang gumawa ng mga project, dapat marunong silang mag-code, dapat maintindihan nila, hindi gano'n. Napakamali at saka kung sino lang yung sip-sip, yun lang yung papaburan ng mga teacher. Although nagtuturo pa rin sila ngayon, nakakahiya kayo. Yun lang masabi ko sa inyo. Tapos itong itong nangyayari ngayon, based sa mga nasa experience ko, dapat ang mga private school at saka mga public school, ini-screening 'yan. Ah, dapat every week pinapadala niyan ng ano, ng mga investigador ng mga kapulisan natin para malaman kasi kung total nandiyan na yung ano, nandiyan na yung child abuse, eh. So, para saan yung child abuse, 'di ba? Kung hindi niyo naman ginagamit sa tamang plano. Magke-create kayo ng batas, tapos magke-create kayo ng education dahil naka-focus lang kayo sa education. Ibig sabihin safe na yung mga bata. Wala nang mangyayaring, krimen, wala nang mangyayaring child abuse. Ito nga murder na nga 'to, eh. Biruin niyo nagkaroon ng matinding kritikal sa utak niya at yun yung ikinasaway niya, yun yung ikinamatay niya. So, hindi naman pagbabalita yung isang, news, company kung hindi nangyayari 'to. So, dapat aksiyunan 'to ng government na dapat, ah, sa ganitong sistema ng, edukasyon para sa safety ng mga bata, hindi lang basta sa pamamahay nila at saka sa pag-aaral nila dahil ito, anong anong makukuha ng mga magulang sa ganitong sistema na yung anak nila ay patay na, 'di ba wala na, ano na lang yung pangarap nila, ginugol nila, palakihin nila, dugo't pawis pinalaki nila tapos ganito ang mangyayari. So, ilang case na nangyayari na ganito dapat every week magpapadala dapat ang mga investigador o mga kapulisan ng iilang pulis sa bawat school, ma-private man yun, ma-local, kung ma-public school man yan, dapat meron silang inoobserbahan dahil para maiwasan yung ganitong trahedya. At hindi naman dapat, ah, ah, oo, mangyayari nito, matatakot na yung mga teacher. Kumbaga, yung iilan ng mga teacher magsasagawa ng protesta dahil bakit sila madadamay. Well, damay talaga kayo dahil syempre, ang mga estudyante, alam ko sa sarili ko na nagpapa-stress siya sa inyo. Meron kayong maraming problema, papamilya, lifeline, o yung mga mortgage nyo, na pangautang nyo. Well, wag niyong dalhin sa eskwelahan. Kung naging teacher kayo, panindigan nyo, wag kayong tanga. Yun lang masasabi ko sa inyo. Nung nagturo ako bilang isang teacher, libre lang yun ang pagtuturo ko na wala akong kinikita na dahil gusto kong matutunan ng advance yung mga estudyante. Pero kung ganito ang nangyayari, well, hindi ako ah bibilib sa mga professor, sa mga teacher, kasi kasinungalingan. Kasinungalingan. Kasi kung mag-aano ako ng research, kahit sino mag-ano ng research, hindi ang research kasi ganito yan, hindi sa isang buwan, hindi sa 2 buwan, hindi sa 3 buwan. Dapat ang research natin is 7 buwan. 7 buwan ang pagmumonitor sa paaralan. Kasi ganito yan, malalaman nyo kung okay yung estudyante. Malalaman nyo kung maganda ang environment. Kasi ang mga estudyante, marami silang responsibilidad sa buhay bago sila pumasok. Kailangan mo na nilang tumulong sa magulang.
kailangan mo nilang gawin ang mga bagay-bagay para lang makapasok. Kasi ang dami nilang konsiderasyon bago sila makarating sa ganitong sistema ng buhay. So, napakalaking napakalaking dismaya talaga. Tingnan niyo yung magulang. Oh, kawawa, kawawa. Tingnan niyo na anong ginawa, sinabunutan, pinagsasampal. So, matino ba yung guro? Kahit bastusin ka ng estudyante, kahit murahin ka ng estudyante, hindi mo dapat sampalin, hindi mo dapat sakalin. Ang gagawin mo sa estudyante, i-screening mo yan. Mag-usap-usap ang buong faculty, pati principal, patawag yung magulang. Kumbaga, i-ano mo na siya, i-facility mo siya ng 1 week. Bakit ganun ang pag-uugali niya? Ay, ang tanga mo lang kung papatulan mo yung bata. Napakatanga. Alam naman natin na ang bata, magbabago yan at the age of 10, pinaka-maximum na niyan, 16 or 17. Kasi nag-grow pa yung ano nila, yung buhay development nila, kung ano yung realidad ng Pilipinas at saka ng kinalakihan nila. Pero kung sasabihin mo dahil hindi na magbabago yan, what is the point na nagtayo kayo ng isang aralan pa nagbigay kayo ng diploma until nonsense pagiging ang pag-create ng employment. So, ang dami nangyayaring mali ngayon sa sistema ng pag-aaral dahil una sa lahat, low knowledge, masyadong masyadong mabagal ang sistema, walang advance, walang magandang facility, walang magagaling na guro, walang tamang security. Ito yung walang masyadong budget sa gobyerno. Eh, di ko alam kung ano yung magiging ano dito. Parang bahala na lang, parang sinasabi ng gobyerno, bahala na lang. Nasaan ang pondo ng at nasaan yung mga taong magagaling at magproseso. Yun lang masasabi ko. Kung ako ang kung ako ang mag-aayos nito sa ganitong problema, napakadali lang eh. Sobrang daling responsibilidad. Mag bakit bakit 'di ba? For example lang si Duterte, bakit niya nahawakan yung buong Davao na sumusunod sa kanya? Dahil ginusto niya tamang pamamalakad at tamang proseso. Although meron siyang nagagawa na sa tingin natin na ay dapat yung ganun lang kasi dapat matuto din ang mga tao dahil ang tao sa Pilipinas is matatapang. Pero kung papatulan mo sila, nonsense. Magkakaubusan lang, magkamatayan lang, parang ganun lang. Walang mangyari. Pero ang ginawa ni Duterte, in-execute ng tama at lahat ng mga tao sa buong Pilipinas na naging presidente siya, sumunod at natakot. Yung mga matitigas ng ulo, syempre, ginusto nila yun na mawala sila sa mundo. Ganun lang yun. Ta ito kasing sa dami-dami pa naman ng history, kung sino yung magaling magmamahala na isang tao sa buong lugar, matino yung mangyayari. Kasi kung ganito ang pamamahala ng mga principal at ng mga teacher, ano na lang kasi, alam, ganito lang kukunin nila yung ah, ah, buhay ng isang bata. Meron namang batas. Bakit naman kasi na alam ko naman talaga na hindi lang isang beses sinampal tong batang ito at hindi lang isang beses pinagsabihan ng masasakit. Maraming beses at siguro dahil uminit na rin yung ulo ng bata, napagsabihan siya ng masakit na trust talk at saka doon pinagbuhatan ng kamay. Kaya namatay yung bata. So,
Ang masasabi ko dito, ayusin dapat ng mga prinsipal ang kanilang trabaho, ayusin nila dahil hindi puwedeng sa gobyerno na naman 'to ang papunta na naman sa gobyerno na naman 'to. Ang gobyerno nag-aanda ng pagpasahod sa kanila dahil kailangan nilang sumahod, tinaasan na yung sahod, gawin nila yung trabaho nila. Oh, kawawa, tingnan niyo, kawawang bata. Mamo ang mukha, medyo sabihin nating pilyo, pero hindi siya dapat, ah, mangyari sa kanya na ganito na mawala siya sa mundo na walang karangalan. Wala siyang wala siyang masasabi natin na wala siyang ma-achieve sa kanyang buhay at yung pangarap niya kung ano man, maging pulis man siya o maging IT man siya o maging teacher man siya, hindi na niya natupad yun. Isang malaking kabiguan para sa mga magulang na nawalan sila ng mabait na anak. Sobrang disappointment ko sa ganitong pangyayari. Ilang beses ko ng nabalitaan na nakikita ko ang ganito. Ano ba ang aksyon ng mga principal sa mga pinanghawakan nila ng mga teacher, mga private man o mga public teacher? Dapat ayusin nila ang mga teacher. Mga principal, gawin nyo ang trabaho nyo, i-screening nyo yung mga guro nyo every week. Bigyan nyo sila ng ah, 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 free psychiatrist. I-enhance nyo yung mga attitude nila, kung paano nila turuan ng mga estudyante para hindi magkaroon ng psychological at saka ganito ang nangyari, malaking trahedya. Isang simpleng bata, 'pag ganito ang background sa kanyang picture, ito yung sinasabi ko na bago ka pumasok sa eskuwela, marami po siyang obligasyon sa magulang niya. It's either mag-igib siya ng tubig, manguha siya ng kahoy, magpakain siya ng mga manok, kung ano mang alaga nila, bago siya makapasok. Marami siyang responsibilidad na sobra pa sa daming responsibilidad kaysa sa teacher. Ang teacher na hindi na nga madumihan yung kamay niya. Maligo na lang siya, maghanda siya ng mga paperworks, at saka ayusin niya. Minsan kasi sa teacher talaga, umiiral yung pagiging high standard nila, yung ego nila, na dapat kasi teacher ako, respetuhin mo ako. Ako ang nakakatanda. Ako ang ano dito, dapat kayo sumunod kayo dahil ako, tapos na ako ng kolehiyo. Eh, napakababa ng ah, instinct mo at napakababa ng pananaw mo sa sarili mo. Kahit sino magsasabi, siyempre pinagdaanan mo yan dahil pumasa ka, dahil naging teacher ka, dahil pinaghirapan mo yun, pero hindi mo dapat isumbat sa mga bata na tinuturuan mo dahil wala silang alam kung ano yung ginawa mo. Sa'yo na lang yun. Kaya nga nandun ka para turuan mo sila ng experience mo, para i-guide mo sila kung paano maging independent sila pagdating ng panahon. Pagdating ng 18, turuan mo sila paano paano maging isang totoong ah, tao pagdating sa ah, 18 years old. Paano sila sumunod sa batas, paano sila sumunod sa magulang, paano sila maging advanced, paano sila maging confident pagdating sa mga business at saka maging ka-work nila. So, napakalaking ah, advance sa kanila kung alam nila yung mga ganong particular na mga bagay-bagay at yung mga bagay na dapat iwasan para magiging maganda ang buhay nila. Pero kung ganito ang mangyari, hindi pa siya umabot sa next level sa pag-aaral niya, ay pinigilan mo na. Hindi lang basta pinigilan, kinitil mo ang buhay ng isang kawawang bata. Wala siyang justice, kumbaga. To be honest, ang magulang na 'to, hirap pa kumuha ng lawyer. Wala pa silang budget para diyan. Kahit sa
napakalaking insulto at dismaya sa buong Pilipinas na ganito ang ginawa ng isang teacher at madadamay ang kanilang pamilya dahil sa kahihiyan ang ginawa ng kanilang mga anak na teacher. Pati ang ate, oh, kung mapapansin nyo yung dismaya, grabe. O, tingnan nyo na. Ano ang paliwanag daw ng teacher sa pulisya? Tinapik. O, kagaguhan. Ito pasensya na kung magsabi ako ng masama. Kagaguhan. Pati pa naman sa pulisya, magsisinungaling ka. Although, pag tinapik mo ang isang bata, mapalikod man o noo o batok man yan, hindi yan mamamatay. Kumbaga, magkakaroon lang ng vibration yan, sabihin natin parang magising lang siya. Parang magtapik ka lang ng lamok, pero hindi ganun kalakas. Kasi ang lamok naman, hindi naman ganun katibay yung paa nila. Pero mapansin nyo, ganun na lang yung paliwanag niya. Napakalaking kalokohan. Sino bang mamatay sa tapik lang? Maliban na lang kung manglalason siya, di ba? So, ganun lang talaga yung ano natin dito. Ang ang isang testimonya ng isang guro sa kanyang sarili ay tinapik, isang malaking kalokohan para sa isang ah, guro na itanggi ang kanyang ginawang krimen. Isang malaking ah, kahiyan at kawalan ng positibo sa buhay na mag-admit sa kanyang kasalanan. Pati ang pati ang pati ang nagbabalita gusto nilang lokohin kasi una sa lahat pati ang nag pati ang isang news company na malaki ng news company sa buong Pilipinas at magsabi ka ng ang paliwanag ko ay tinapik lang, hindi ko sinampal, isang malaking kasinungalingan. Hindi ko alam kung paano ka pumasa sa board exam mo o baka nangopya ka lang eh. Pati pa naman sa board exam mo, nangopya ka lang tapos nung maging teacher ka na, ganyan yung gagawin mo. Isang kalokohan yan. Sayang ang mga ginastos ng magulang mo sa'yo sa mga celebration, sa mga achievement na walang kwenta. Pasensya na sa mga magulang kung nagsalita ako ng gano'n. Ganito naman ginawa ng anak niya. Wala na akong masasabi kung ano mang dahilan niya dahil bata ang kanyang pinatulan. Okay lang sana kung ang kalaban niya dito is principal o basta mataas na posisyon sa gobyerno na siya ay inapi. Pero hindi siya inapi dito eh. Basta hindi lang basta inapi yung ginawa niya dito eh. Inano siya eh, kumbaga pumatay siya ng tao at hindi lang tao, bata pa. Isang malaking kawalan sa profesyon yun at kung ako ang maging magulang nito, nakakahiya. Kahit ako magsasalita ako laban dito, hindi ko i- i-spoil yung anak ko sa ganito. Dapat paragutan niya ang kanyang kasalanan. Isa pa, dapat magsabi siya ng katotohanan para yung mga bata hindi na matakot sa mga teacher. Dapat inamin na lang sana niya. Kasi kung ganito, hindi niya inamin, paano na lang yung mga ibang estudyante pag tinapik ng teacher? E di magre-react na. E di magkakaroon ng isang malaking ah, reaction sa buong classroom. E di magkakaroon ng trauma. Trauma sa pamilya ng bata, trauma sa mga bata, at trauma din sa mga teacher na madadamay dito. Ganito, yun yung nakikita ko, to be honest talaga, yun talaga nakikita ko.
Maraming madadamay sa ganito dahil lang sa binanggit niyang tinapik. Paano kung magtapik yung teacher ng kapwa teacher niya o sa iba, mga bata? Eh di ganun ang mangyari. So, dismaya lang.